So mga tol, pinagtawanan nga po at nadis ang alaga ni Oscar De La Hoya na si unbeaten prospect at top 2 contender sa WBA lightweight na si Floyd Schofield sa laban niya kahapon kontra dito kay Rene Teles Giron. Bagamat nanalo po itong 22 anyos na alaga ni Oscar De La Hoya via lopsided unanimous decision, bumagsak po siya sa round 11 nang tamaan po siya ng left hook ni Rene. First time nga po niya makatikim ng knockdown sa pro boxing career niya. At pagdating naman sa round 3 mga tol, bigla na lang siyang tumalikod nang matamaan siya sa batok at doon po natawa itong si Lamont Rhodes Jr. Sinabi naman ni WBC Lightweight World Champion Shakur Stevenson na maswerte umano itong si Floyd. Hindi daw kasi ito nabanata noong tumalikod. Pahabol pa sa isang post ni Shakur mga tol. Sinabi niyang pud. Pinagtawanan naman si Floyd Schofield ni WBA Lightweight World Champion Gervonta Tank Davis. Uupo na po sana siya mga tol, pero wala pala yung upuan, kaya lumagapak sa sahig itong si Floyd. Pinagtawanan nga po siya ni Gervonta Tank Davis at dapat daw magpagupit yung tatay niya. Kumbaga mga tol, mas inintindi pa nung tatay yung buhok kaysa sa anak niya. So sa mga hindi po nakakaalam mga tol, rank number 2 nga po itong si Floyd sa WBA lightweight. Sinasabi din ni Floyd Schofield mga tol na dapat siya daw ang makakalaban ni Tank Davis at hindi itong si Lamont Rhodes Jr. Hinamon din ni Floyd Schofield mga tol itong si Shakur Stevenson nang ma-interview siya pagkatapos ng laban. Pagmamaliit ni Floyd mga tol kay Shakur, katulad lang daw ni Rene Teles Giron itong si Shakur, wala daw lakas. So kung wala palang lakas mga tol, bakit siya bumagsak sa round 11? Kasalukuyan nga po siyang may record mga tol na 18-0 with 12 knockouts. So bata pa nga po itong si Floyd Schofield mga tol, may edad pa lang na 22, kaya mag-i-improve pa yan mga tol. Si Oscar De La Hoya na din ang nagsabi na bata pa ang alaga niya at hindi daw niya minamadali sa World Championship. Ini-enjoy muna daw nito na talunin ang mga top rated sa lightweight. Speaking of Oscar De La Hoya mga tol, nag-costume nga po siya ng Joker. Sa interview sa kanya mga tol, kinantahan niya ang promoter ng Matchroom na si Eddie Hearn. My buddy, wherever my buddy goes, I go, my buddy, Eddie! Eddie, am I sad or happy? Sinagot din ni De La Hoya mga tol ang balak ng kampo ni Devin Haney na makipag-rematch kay Ryan Garcia kapag natapos na ang suspension kay Garcia sa April sa susunod na taon. Wika nga po ni De La Hoya mga tol, wala daw rematch na magaganap sa pagitan ng alaga niyang si Ryan Garcia at Devin Haney. Ang gusto daw niyang ipalabang kay Garcia ay itong si Teofimo Lopez. So baka sa welterweight division maglaban si Ryan Garcia at Teofimo Lopez pag nagkataon mga tol. Aakyat na kasi ng welterweight division itong si Teofimo Lopez, habang si Garcia mga tol hindi na makuha ang 140 pounds limit. Kaya kapag natuloy ang laban na yan, baka sa welterweight or catchweight ng 143 pounds sila maglaban. Naniniwala kasi si Oscar De La Hoya na tinalo na ni Garcia itong si Haney kahit na baliktad ang resulta ng laban. Sa iba pang balita mga tol, alam na nga po ng karamihan na round 1 lang ang tinagal ng Mexican-American Saul Sanchez kay former 3 Division World Champion Janrel Casimero sa laban nila noong October 13 sa Japan. Ilang seconds na nga lang po bago matapos ang round 1 nang itigil ng referee ang laban noong masapul si Sanchez ng isang malakas na kanan ni Cuadro Alas. Wika nga po ni Casimero mga tol sa latest post niya, kung tumagal daw ng kulang 3 minuto ang laban niya kay Saul Sanchez, sa susunod umano niyang laban, 1 minuto na lang daw ang itatagal ng kalaban niya. Sa ngayon mga tol, nag-i-enjoy muna si Casimero sa bakasyon. Papasyal-pasyal muna siya. Wika pa nga po ni Casimero sa nakaraang live, babalik umano siya sa pagtitraining pagkatapos daw ng 1 buwan. At dyan na naman daw sila makikipagnegosasyon kung sino ang next na kalaban.